Part 19. Here. Baka mamayang gabi pa ang uwi ni Vaya so we have time to drink a little. Binigay ni Edie ang hawak na wine sa harap ng lamesa at inangat ang tingin kay Van na nakapikit at nakapatong ang ulo sa headrest ng sofa. They are already in Eddie's house in Manila. Pagkatapos ng nangyari, inaya ni Edie si Van dahil gusto niyang makasama si Van pagkatapos ng nakita niya, habang si Sylvia ay bumalik sa ospital para sundan ang anak na si Belinda at syempre para sa kanyang ina na nasa ospital. Hindi ka ba hahanapin ng mama mo kung magtatagal ka? Edie couldn't help to ask that dahil kilala niya si Cecilia, malalaman ni Cecilia ang pagkikita nila ni Van at paniguradong magagalit iyon. Inangat ni Van ang ulo at tinignan ang nilapag ni Edie sa lamesa. Isang buntong hininga na lang ang ginawa ni Edie habang pinapanood si Van na lagyan ng baso ng alak at agad nilagok. It's 79% alcohol content, huwag mong sobrahan. Malalasing ka kaagad, sabi ni Edie at umupo na rin naman sa harap ni Van. Kinuha niya ang wine kay Van at naglagay din sa baso niya. Van weakly looked at Belinda's ring in his palm, then closed his eyes again. Napatingin din naman si Edie roon. He is confused, pero may mga idea na rin sa isip ni Edie na namumuo pagkatapos ng mga narinig kanina. Maraming tanong ang namuo sa isip ni Edie, pero dahil alam niyang wala siyang karapatang magtanong kay Van tungkol doon, hinayaan na lang niyang tahimik si Van. They both silently drank alcohol for almost 20 minutes. Walang nagsasalita, ngunit si Van ang pumutol ng katahimikan. Am I not really your son? Nakatitig si Van habang itanong niya iyon kay Edie. Hindi pa rin makapaniwala si Van, pakiramdam niya it was just a joke, pero kahit na ganoon ay hindi naman iyon ang mas namumutawi sa isip ni Van. Edie sighed. I wish that you were my son. Tanging sambit ni Edie. Napapikit si Van sa narinig at muling sinandal ang buong katawan sa sofa. Tinaas niya ang kamay na may hawak ng singsing na iniwan ni Belinda. Nakaangat sa ere ang singsing habang siya ay nakatingala at nakatitig doon. She removed her ring. Halos sumikip ang dibdib ni Van habang nakatingin sa singsing. Alam ni Van na wala siyang karapatang masaktan sa pagtanggal ni Belinda ng singsing at pagsabi nito na talagang ititigil na nila ang dapat itigil dahil iyon naman talaga ang dapat, pero hindi niya mapigil ang masaktan because he know in himself that he don't want this to happen. Alam ni Van na gustong-gusto niya na manatili sa tabi ni Belinda at huwag nang ituloy ang kasal. I don't know what to feel or even how to react about that Frivitsking revelation. Siguro kung wala akong ibang iniisip at inaalala, baka tuluyan akong magalit sa lahat pagkatapos malaman na hindi ako anak ng kinalakihan kong ama. Nanatiling nakatitig si Van sa singsing habang nakasandal at nakatingala. I should be hurt knowing the revelation about myself, but I am already too occupied with everything happening in my life, na para bang wala na sa akin ang lahat ng nalaman ko sa buhay ko dahil alam ko sa sarili ko na mas nasasaktan ako sa isang bagay. Hinawakan niya ng mariin ang singsing at tuluyang pumikit ng mariin. Naalala niya na halos gawin na niya ang lahat para matanggap lang ng kanyang ina ang gusto niyang mangyari. He even wanted to talk to Zai's father, pero sa huli ay wala siyang nagawa kundi pumayag sa gusto ng kanyang ina. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Van nang maalala kung paano sugatan ng kanyang ina ang palapulsyuan nito nang sabihin niyang kakausapin niya ang pamilya ni Zai upang itigil ang engagement. Don't you dare. I'll kill myself, Van. That was exactly what his mother said. Sa isang linggo na pamamalagi ni Van sa bahay nila dahil hindi siya pinapayagang lumabas, sobrang gamulo ang mga desisyon niya. Sigurado na si Van na si Belinda ang pipiliin niya dahil sobrang mahal niya ito, pero halos mabaliw na siya sa kakaisip ng gagawin dahil ang sarili niyang ina ang kalaban niya. Noong una ay nagmatigas pa si Van, pero nang makita niya ang dugong damaloy sa palapulsyuan ng kanyang ina, napilitan na siyang bawiin ang sinabi niya at pumayag sa gusto nila na madaliin ang kasal. Next month, sa susunod na buwan na ang kasal nila ni Zai and it looks like hell for Van dahil hindi niya iyon gusto. He don't want to marry anyone. He only want Belinda to be his wife, pero nalilito na siya dahil mahalaga rin sa kanya ang kanyang ina. Van was too scared because he knew that his mom was suicidal. Nasubukan na ng kanyang ina na kitilin ang sariling buhay kaya halos hindi na makapag-isip ng mata si Van nang sabihin niya iyon. Years ago, sinubukan na ng ina ni Van na kitilin ang kanyang buhay.
Sinugatan niya rin ang sarili at halos maubusan na ito ng dugo. It's just a good thing that someone entered his mom's room kaya nagawa nilang itakbo ito sa hospital. Leon, yung araw na nalaman ni Cecilia na lumalapit si Edie kay Sylvia at nalaman nito ang nakaraan nilang dalawa. Van was too scared that his mom would really do that, so he didn't have a choice but to do what they wanted him to do. Naiipit si Van sa lahat at hirap na ito. You should punch me. I hurt your daughter, nang hihinang sambit ni Van at tinignan si Edie. Tinignan ni Van si Edie nang may paghahaman. Nakakatanga, pero gusto na ni Van na masuntok siya. Gusto niyang makaramdam ng ibang sakit maliban sa sakit na nararamdaman niya ngayon. At sa isip ni Van ay tama lang na masuntok siya ngayon. Ni gusto nga niya na mabugbog na lang. Edie watched his son. Nakipagtitigan si Van, pero sa huli ay napaiwas si Van ng tingin. Hindi natagalan ni Van ang tingin ni Edie kaya inabot na lang niya ang baso sa harap niya at nilagok ang laman nito. I hurt your daughter. I removed the smile from her eyes and made her cry. Punch me. Punch me hard because I am bullshit. Gago ako, tangi na ako. I'm a stupid and idiot for hurting that innocent woman. I'm gago to make the person I love to be hurt para lang maprotektahan ko ang ina ko. Punch me. Come on. Punch me. Van said at nanginig na rin ang boses niya pagkalagok ng alak na nasa basong kinuha niya sa harapan. Mariing niyang hinawakan ang baso at sa sobrang riin ay tuluyang nabasag iyon. Dumaloy ang dugo sa kamay niya, pero halos hindi maramdaman ni Van ang sakit ng mga bubog na bumaon sa kamay niya. Son! Gulat na sambit ni Edie. He stood up and immediately called someone to get first aid. Shit! Mura ni Edie nang makita kung gaano karami agad ang dumaloy na dugo sa kamay ni Van. I'm fine. Hindi naman masakit. Wala akong maramdamang sakit. Just punch me. Baka doon ko para maramdaman iyong sakit. Van even laughed because he really was not hurt kahit nakitang-kita niya ang maraming dugo na dumaloy sa kamay niya. Wala talaga siyang maramdaman sakit kaya napapikit siya ng mariin bago muling hamanin ang taong nasa harap niya. You know what? Just punch me. I told you, I hurt Belinda. I made her cry. Pinaglaruan ko siya. Ano? Wala kang gagawin. Akala ko na ama ka niya. Bakit wala kang ginagawa? Nasa harap mo ang nanakit sa anak mo, pero wala kang gagawin. Bakit wala kang gagawin? Dapat ang gawin mo. Sinusuntok ako because I deserve that. Dahil sa lasing na talaga si Van, hindi na niya napigilan ang sabihin ang lahat ng iyon. Napapikit si Edie at tinignan ang kamay ni Van. Nag-aalala na ito sa mga bubog na nasa kamay niya. Gamutin na natin yan, I said punch me. Galit na ani ni Van at nilapitan pa si Edie, pero tanging malumanay na tingin lang ang binigay ni Edie kay Van. I know you. I am not going to punch you because I know you. I know you very well because you are my son, not biologically, but you are my son in my heart. Kahit hindi ko tanungin, alam kong inutos iyon ng mami mo. You love your mom so much that even though she makes you do bad things, you'll do them just to please her, just to make her happy. Isang natigilan si Van at tuluyan ng pamatak ang luha sa kanya nang marinig iyon. He never expected to cry like this. He never expected to feel this kind of pain. He loves Belinda, but he also loves her mother. He wants to be with Belinda and start a life with her, but he can't leave his mother. Kilalang kilala kita na kahit alam kong ayaw mo nang gawin, ipagpapatuloy mo pa rin. Yes, I want to punch you because you really did hurt my daughter. Nakita ko kanina kung gaano siya nasaktan, but seeing you hurting too is already enough. Siguro noong una, gusto mo ang utos ng iyong ina, but I can clearly see now that you don't want to do that. You don't want to hurt her. So if you want me to punch you, no. I am not going to do that. You are hurting enough, I don't want to hurt you more. After all, you are still my son. Nang hihinang napaupo si Van sa sofa sa likod niya, muntik pa siya ang nahulog, buti na lang at nagawa niyang kontrolin ang katawan kahit papano. Gamutin na natin ang kamay mo, malumanay na sambit ni Edie, pero umiling lang si Van habang patuloy ang pagtulo ng luha niya. I love her love Belinda, Daddy.
I don't want to hurt her. I don't want to see her cry, and I want to be with her always. Halos mapahagulgol na si Van nang sabihin yun habang iniisip ang masasayang araw nila sa Paris. Van smiled painfully as he remembered the first time he saw her. It was in the company. Hindi naaalala ni Belinda iyon, pero si Van sobrang naaalala niya ang araw na iyon. They were in the elevator, and Belinda looked so cute as she frowned while looking at her phone. Halos umawang ang labi ni Edie nang makita niya ang panghihina ng sobrang tapang na si Van. Nasubaybayan ni Edie ang paglaki ni Van and he never thought he would see Van become like this. Lumaki si Van na sobrang seryoso, matapat, at halos kinakatakutan ng ibang mga bata noon dahil masyado na itong mature sa edad niya, but right now, Van was too weak and he looked like a lost child kaya naman tanging gulat na lang ang nagawa ni Edie habang nakatingin kay Van. Uuwi na ba kayo ng kaibigan mo? Pwede ko kayong ihatid. Nasa baba ang driver at pwede namin kayong idaan na lang. Sylvia immediately said as Belinda stood up from sitting. Belinda looked at her mom and shook her head. Nasa kwarto na sila ng kanyang lola sa hospital. Akala ni Belinda ay umuwi na ang kanyang ina pagkatapos ng usapan nila sa coffee shop dahil masyadong malalim ang mga naging usapan doon, pero mali siya nang naisip ng sumunod din naman ang kanyang ina sa hospital ilang minuto bago siya dumating sa hospital. Walang nagsalita noong dumating si Sylvia, at parehas lang silang tahimik na binabantayan ang lola ni Belinda. They just remained silent, pati nga si Leah ay natahimik din. Sa sobrang tahimik, halos inantok na rin ito, and Belinda really so thankful that Leah is always there of her. Huwag mo na po kaming alalahanin. Kaya na namin mag-commute ni Leah. Nalaglag ang balikat ni Sylvia nang marinig iyon, gusto sana ni Sylvia na ihatid sila Belinda para naman kahit papano ay mas tumagal pa na kasama niya si Belinda, pero kahit na ganoon ang sagot ni Belinda, tumanggo naman si Sylvia at sinubukang ngumiti. Kung ganoon, uuwi na kayo? Sylvia asked again dahil hindi sinagot ni Belinda ang tanong na iyon. Gusto pa rin ni Sylvia na manatili sila roon dahil gusto niyang makasama si Belinda, pero alam ni Sylvia sa sarili niya na kung aalis na ito, wala siyang magagawa kundi hayaan ito sa gusto. Ayaw naman niyang pilitin ang anak na manatili gayong alam niya na wala siyang karapatang gawin iyon at talagang mali ang pilitin si Belinda. Uuwi na po kami, Belinda said kaya halos kagati na lang ni Sylvia ang labi nito. Bawal din po kasi sa kanya ang magpuyal at mag-page, kaya talagang kailangan na naming umuwi agad na pinandeleten and Belinda si Leah nang marinig iyon. Napahawak na lang si Leah sa batok niya nang mapagtant ang sinabi. Bakit? May sakit ka, anak? Hindi na itago ni Sylvie ang pag-alala nang marinig iyon. Gulat tuloy si Belinda nang lumapit sa kanya ang kanyang ina at hinawakan ang noo nito. Hinawakan ni Sylvia ang noo ni Belinda at dinama kung may lagnat ba ito, pero halos makahinga siya nang wala naman palang lagnat. Ayos lang po ako, Belinda immediately said at agad na nag-iwas ng tingin. Lumayo rin siya at lumapit na lang sa sofa sa gilid para kunin ang gamit niya. Ikaw po ang dapat din nagpahinga, Belinda said while getting her things. Dahil sa alam na ni Belinda na buntis din ang kanyang ina, hindi niya napigil ang sabihin iyon. After she got her things, hinarap niya ang ina. They still weren't okay, pero hindi may pagkakaila ni Belinda na lumuwag ang mga dala-dala niyang problema sa dibdib niya pagkatapos niyang makaharap ang kanyang ina at sa mga paliwanag nito sa kanya. Aalis na po ako, Belinda said. Humakbang siya papunta sa pinto pero natigilan siya sa sunod na narinig niya mula sa ina niya. Gusto kong dalhin si mama sa ibang bansa para may pagamot. And if I do that, do you want to come with me, anak? Hindi alam ni Belinda kung ano ang magiging reaksyon sasabihin man lang. Dito pa lang, gusto na niyang humindi at huwag pumayag pero alam niya din naman na hindi liyon ang tamang panahon para humindi. Her lola needs more assistance with her health, and going abroad was a really good and nice decision kaya alam niya na mali na pangunahan siya ng mga nangyari. I told you, I want to make it up to you. Gusto kong bumawi sa iyo, sa lahat ng pagkukulang ko bilang ina. I know na siguro huli na ako para bumawi dahil malaki ka na, pero gustong-gusto ko pa rin talaga ang bumawi sa iyo, and for me to make that, I want you beside me. Mahina hong ani ni Sylvia, pero hindi niya mapigilan ang kabahan sa loob-loob niya. Pero hindi kita pipilitin. Nasa sayo ang desisyon kung gusto mong sumama o hindi.
Siguro gagawa na lang ako ng paraan para bumalik-balik dito para makasama at makabawi sa iyo. Yumuko si Sylvia pagkasabi niya iyon. The least thing she doesn't want to happen ay ang pangunahan ng anak niya sa magiging desisyon niya, kaya gusto niyang ipakita dito na hindi siya mamimilit. Isang buntong hininga na lang ang pinakawala ni Sylvia nang makita ang pag-iwas ng tingin ni Belinda sa kanya. She smiled sadly because it felt like Belinda had already decided about the last one she said. Mauuna na po kami, tanging sambit ni Belinda na agad namang tinanguan ni Sylvia. Okay, mag-iingat ka, hindi natuloy ni Sylvia ang sasabihin nang mapansin niya ang paggalaw ng kanyang ina sa kama nito. Belinda immediately came closer to her lola nang makitang nagising na ito. Kitang-kita ni Belinda na naiiyak ang kanyang lola kaya naman agad niyang hinaplos ang kamay nito. Lola, may masakit ba sa iyo? Belinda worriedly said as she asked that. Belinda, apo ko. Oo, lola. Ako po to, si Belinda. Hinawakan pa ni Belinda ang mukha ng kanyang lola at tinalis ang mga buhok na nakaharang sa mukha nito. Nanaginip ako. Napanaginipan ko na nandito raw ang mama mo at binisita ako. Tuluyang tumulo ang luha ng lola ni Belinda nang sabihin niya iyon kaya agad na tinignan at binalingan ni Belinda ang kanyang ina na nanatili sa pwesto nito kanina. Nagkatinginan si Sylvia at Belinda. Kinagat na lang ni Sylvia ang labi nang makita niya ang tingin ng kanyang anak. Sylvia heard what her mom said kaya naman lumapit na ito at tumabi kay Belinda. Sylvia held her mother's hand at hinaplos iyon. Hindi yun panaginip, Maria. I am really here, mahinahon at halos maiyak ding ani ni Sylvia habang nakatingin sa kanyang ina. Sylvia, anak ko. Tinaas ng lola ni Belinda ang kanyang kamay para abutin ang mukha ni Sylvia. Nilapit naman ni Sylvia ang kamay niya para hindi mahirapan ang kanyang ina. Pagkatapos na mahawakan ng lola ni Belinda ang mukha ni Sylvia, tuluyan itong napangiti, pero umiiyak pa rin. And nandito ang anak at apo ko. Ang saya ko. Sobrang saya ko talaga. Akala ko panaginip lang. Akala ko nananaginip ako. Dahil sa nagising ang lola ni Belinda, hindi sila nakauwi agad. Belinda stayed a little bit for her lola, pero ilang sandali ay talagang kailangan na nilang umalis lalo na't may hangganan naman ang visiting time at gumagabi na rin. Belinda was already saying goodbye, pero halos matigilan siya sa sunod na sinabi ng kanyang lola. Bakit hindi ka na lang muna sumama sa mama mo, Belinda? Ngayon lang kayong nagkita ulit, kaya dapat siguro ay sumama ka sa kanya ngayong gabi para makapag-usap pa kayo ng matagal. Nagkatinginan si Sylvia at Belinda. Si Sylvia ang agad na napangiti. It's fine for me at magiging masaya ako kung sakaling sumama ka, anak. Sylvia excitedly said. Ayos lang ba na sa bahay ka muna ngayon? Dugtong na tanong nito. Kinagat na lang ni Belinda ang labi at hindi alam ang sasabihin. Sige na, apo. Magiging mas masaya ang tulog ko ngayong gabi kapag iniisip ko na magkasama kayo ng iyong ina, kaya pumayag ka na, apo. Sumama ka na sa mama mo ngayon sa bahay na tinitirhan nila. Hindi ba sobrang na-miss mo ang mama mo? Mas ramiin ang kagat ni Belinda ang labi niya. Kitang-kita niya kung gaano napangiti ang lola niya habang sinasabi ang mga bagay na iyon kaya naman isang buntong hininga ang ginawa ni Belinda dahil alam niyang kahit kailan ay hindi niya gustong bigin ang lola niya. Sige po, pero pwede bang isama ko si Lie? Mag-isa kasi ito sa kondo kung sakali kaya no? It's fine. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Malaki na ako at kaya ko na ang sarili ko, Aber. Huwag mo na akong alalahanin, kaya sumama ka na sa mama mo. Leah immediately said at halos paulit-ulit pa ang sinabi sa sobrang taranta. Belinda wants to say something, pero muling nagsalita si Leah. And may lakad din akong pinaplano ngayong gabi kaya ayos lang talaga ako. Huwag ka nang magpero at pumayag ka na. Leah knows that this is also a big opportunity para makapag-usap at makasama pa ni Belinda at ni Sylvia ang isa't isa, kaya naman gusto niya ang mga nangyayari ngayon sa loob ng kwarto. Lumapit pa si Leah kay Belinda at agad na binulungan ito. Sumama ka na lang para makapag-usap pa kayo at magkaroon pa kayo ng bonding ng mama mo. I know you miss your mother. I can see that this is a good time para magkaroon kayo ng oras sa isa't isa. Hindi naman maiwasan ni Sylvia ang ma-curious sa binulong ni Leah, but Sylvia did everything to not interfere. Sige na, mauna na ako.
Malakas na boses ni Leah nang matapos siya sa pagbulong sa kaibigan. Hindi na nagawang pigilan ni Belinda si Leah nang magpaalam siya sa lola ni Belinda at agad na umalis. Apo, Belinda closed her eyes and looked at her lola. Okay po, doon muna ako sa kanila ngayon. Sa narinig ni Sylvia, talagang hindi na maitago ang ngiti sa kanya. Sobrang saya niya ngayong nalaman niyang sasama si Belinda sa bahay nila, ibig sabihin nun ay makakasama pa niya ngayong gabi ang kanyang anak. Pagkatapos na magpaalam sila Belinda sa lola niya, agad na silang umalis para umuwi. Halos hindi matanggal ang ngiti sa labi ni Sylvia habang nakaupo sa kotse. Siguradong masisiyahan ang papa mo kapag nakita kanyang kasama ko, Sylvia said. Tipid na ngumiti lang si Belinda dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Everything was still fresh for Belinda kaya hindi niya pa alam kung paano haharapin ang lahat. Agad na hinawakan ni Belinda ang daliri niya, pero natigilan siya at naibaba ang tingin sa daliri niya nang mapagtantong wala na roon ang singsing na palagi niyang hinahawakan. Napalunok at napasulyap na lang si Belinda sa labas dahil medyo sumikip na naman ang dibdib niya nang maalala si Van, ang magiging ama ng anak niya. Mula sa daliri, nalipat ang kamay ni Belinda sa tiyan niya. She can't stop thinking about Van while she is in the car, but then, halos gusto niyang umatras at umalis na lang nang makita niyang si Van ang nasa loob ng living room ng bahay na pinasukan nila. Nakatingala si Van habang ang buong katawan ay nakasandal sa backrest ng sofa. He is closing his eyes. Napasulyap si Belinda sa kasambahay na nasa gilid, nagwawalas ito at umawang na lang ang labi ni Belinda nang makita ang dugo sa sahig. What's happening here? Gulat na tanong ni Sylvia nang makita ang dugo sa sahig at mga bubog. Hindi gumalaw si Van sa pwesto na animoy tulog. Napasulyap ang kasambahay kay Sylvia at alanganin itong napahawak sa batok. Ma'am, itanong niyo na lang po kay Sir Eddie. Hindi ko rin po kasi alam ang nangyari, tanging sambit ng kasambahay. Where is he? Sylvia asked. Umakyat lang po saglit, ma'am. Sadyet ng kasambahay. Lumapit si Sylvia habang si Belinda ay halos na ipako na ang paa sa sahig na kinatatayuan niya dahil hindi niya alam ang gagawin. Ay ho, ang kamay mo. You're bleeding. Nag-aalala na sambit ni Sylvia nang makita ang kamay ni Van, pero gaya kanina ay hindi rin ulit ito gumalaw sa pwesto at hindi munulat ang mata. Si Belinda naman ay napakunot ang noo sa narinig. Belinda suddenly found the courage to come closer to Van. At halos mapasinghap siya nang makita niyang punong-puno na dugo ang kamay ni Van. Anong nangyari? Tarantang tanong ni Belinda and that made Van open his eyes. Nanlaki ang mata ni Van nang magtama ang tingin nila ni Belinda at halos mapaayos sa pagkakaupo. Hindi tinignan ni Belinda ang nagsalita, pero alam niyang ang asawa ng kanyang ina iyon. Naama raw niya. Masyado siyang gulat at talagang nakatuon na ang atensyon kay Van at sa sugat nito. Walang lakas kanina si Belinda na lapitan si Van, pero dahil sa nakita niyang sugat nito at dugo ay biglang nakalimutan niya kung anong nangyari sa kanila ni Van. Ang makita ang dugo at sugat na iyon sa kamay ni Van ay talagang nakakapagpakaba kay Belinda dahil sa pag-aalala. Van immediately looked away as he saw Belinda staring at him. Biglang kinabahan si Van sa tingin ni Belinda sa kanya at talagang hindi niya iyon matagalan lalo na at nakikita nito ang lubos na what's happening here, Eddie? Bakit duguan ang kamay ni Van? Nag-aalalang tanong ni Sylvia kay Eddie. Hindi nagsalita si Eddie at napatingin lang kay Belinda sa kanya binaba ang tingin kay Van. Kitang-kita ni Eddie na hindi naging komportable si Van sa biglaang pagdating ni Belinda. They all watched Van get the glass on the table. Hindi inalintanan ni Van ang sugat sa kamay niya at kinuha lang ang wine para lagyan ang baso. All Belinda did was sigh when she saw Van drink all the alcohol he poured in his glass. Ang tanging nagawa naman ng mag-asawa ay ang magtinginan at manahimik na lang muna nang maramdaman ang kakaibang ambience ng paligid. Awkward, iyon ang namayani sa lahat. Nanatili silang tahimik dahil alam nilang pareho na ayaw nilang makialam sa kanilang dalawa. Eddie already knew what was happening between the two, pero si Sylvia ay hindi pa niya gaanong alam. Pero alam niya sa sarili niya na hindi siya magtatanong hanggang sa hindi kusang magsasalita si Belinda tungkol sa kanila ni Van. Aalis na ako, seryosong sabi ni Van habang natapos na ang pag-inom ng wine sa baso niya. Tumayo siya, pero natigilan nang makita ang seryosong tingin ni Belinda. So anong balak mo dyan sa kamay mo?
Hahayaan mo lang. Magdadrive kang ganyan. Hindi na napigilan ni Belinda ang magtanong na iinis at sarkastiko. Alam ni Belinda na hindi siya dapat magsalita ng ganoon, pero ang isiping aalis siya at magdadrive na ganoon ang kamay ay talagang hindi niya papalagpasin. Baka ito pa ang dahilan, baka madisgrasya ito. Oh, heto, this is nothing. Maliit na sugat lang to, seryosong sagot ni Van at hahakbang na sana, pero nagkaroon ng lakas ng loob si Belinda para harangan si Van. Upo, utos ni Belinda na ikinunot ng noo ni Van. Tinuro pa ni Belinda ang upuang inuupuan ni Van kanina. What? I said uupo ka o hindi? Napasinghap si Van nang marinig ang utos ni Belinda. Hindi gusto ni Van na sundin si Belinda dahil alam niyang iyon ang tamang gawin, but then he closed his eyes and tried to relax himself. Baka kapag hindi niya napigilan ay hilahin niya na lang ito at yakapin, humingi ng tawad, at sabihing magtanan na sila, but alam niyang mali. Alam kong ayaw mong kasama ako o makita man lang. Alam kong nasusuka ka na nakaharap ako, pero pwede ba? Kahit ngayon lang, kalimutan mo na lahat ng pagitan sa atin. Can't you see how much blood you lost? Ang daming dugo sa sahig, Van. Halos mamula na si Belinda sa galit habang sinasabi iyon. She looked at Van's hands again dahil patuloy pa rin iyon sa pagtulo ng dugo. Napapikit siya at nag-aalalang inangat ang tingin kay Van. Kumuyam ang kamao ni Van nang makita ang pag-aalala sa mata ni Belinda, so all he did was look away and go back to the sofa to sit. Nakahinga ng malalim si Belinda nang makita ang pag-upo ni Van. After this, you can go home. Gamutin ko lang saglit ang kamay mo, sabi ni Belinda at umupo na sa tabi ni Van para kunin ang first aid kit sa single sofa. Let's go. Hayaan na muna natin sila, pabulong na sabi ni Edie sa kanyang asawa habang nakita nilang kumuha ng first aid si Belinda. Sylvia sighed and then nodded. Anak, maghahanda lang kami ng dinner, mahinahong sambit ni Sylvia kay Belinda. Tumango lang si Belinda bilang sagot at agad nang naupo sa tabi ni Van kaya tuluyan ding umalis si Sylvia. Tuluyang kinabahan si Van nang maupo na si Belinda sa tabi niya. Van slightly put a space between them. Napatingin si Belinda doon at nasaktan dahil kitang-kita niya ang paglayo ni Van sa kanya na parabang may nakakahawang sakit, pero sa huli ay hindi naman na nagsalita si Belinda at bumantong hininga na lang. Kamay, sabi ni Belinda. Nag-aalangan pa si Van na ibigay ang kamay niya, pero sa huli ay inangat niya rin naman para ibigay iyon kay Belinda. Belinda sighed heavily nang makita ng maayos ang maraming dugo sa kamay ni Van at may mga bubog pa na nakabaon doon. Nakatuon na si Belinda sa kamay ni Van at kinuha na rin ang mga kakailanganin sa loob ng first aid kit. Because Belinda was already focused on the wound, nagawang titigan ni Van si Belinda. Naisandal ni Van ang buong katawan sa sofa at tumitig kay Belinda. Van let himself stare at Belinda. Mapunggay ang mata ni Van nang maglakbay na ang kanyang tingin sa mukha ni Belinda na parabang kinakabesa ang lahat ng iyon. His chest tightened as he thought that this is gonna be the last time he will be near her like this dahil alam niya na sa paglabas nila sa bahay na ito, babalik na rin siya sa realidad. Mabilis na naipikit ni Van ang mata nang mapansin ang pagbilang ni Belinda sa kanya. Ayaw niyang magkatinginan sila sa mata dahil baka mapansin ni Belinda kung gaano siya kasabik na makasama siya. Alam kong mahirap ang nalaman mo na hindi ka anak ng taong nagpalaki sa'yo, pero bakit kailangang magkasugat ka ng ganito? Belinda asked at muling pinagpatuloy ang paggamot sa palad ni Van. Ang marinig iyon ay parang nakakatawa para kay Van. Nagmulat si Van at tinignan si Belinda, at laking pasalamat niya nang hindi na ito nakatingin sa kanya, kaya pwede na niyang tingnan ulit ito. Nagkasagutan ba kayo ng daddy mo? Ang inosenteng tinig ni Belinda ay nagdulot ng konting ngiti kay Van habang tinitingnan niya ulit si Belinda. Van miss her so much. Sa sobrang pagkamis niya ngayon ay baka makalimutan niya ang lahat at manatili na lang sa tabi ni Belinda. Hindi ito nakatingin kaya malaya na ulit si Van na titigan si Belinda. Ni hindi nadam ako sa isip niya ang tungkol sa hindi siya anak ng kinalakihan niyang ama dahil masyado siyang okupado sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Daddy mo, hindi daddy ko, malumanay na sambit ni Van. Napanguso si Belinda at hindi nagsalita pagkatapos na sabihin ni Van ang bagay na iyon. Alam na ni Belinda iyon, pero siguro dahil masyadong mabilis kaya hindi pa niya alam kung paano lubos na tatanggapin kung sino ang papa niya.
Hindi nagsalita ulit si Belinda at tinuon na lang ang tingin at atensyon sa pagtanggal ng mga maliliit na bubog sa kamay ni Van. Napapangiwi pa ito at dahil nga sa nakatingin si Van, hindi niya maiwasang mapangiti palalo. Ginagamot lang naman ni Belinda ang kamay niya, pero ibang saya na ang naramdaman niya. Siguro nga baliw na si Van, pero hindi talaga niya mapigilan ang tumitig at mapangiti sa simpleng pagtitig lang kay Belinda. Masakit to, sabi ni Belinda habang binubuksan ang alkohol. Kinagat na ni Van ang labi nang makitang napapangiwi si Belinda. Sylvia ay hindi pa niya gaanong alam. Pero alam niya sa sarili niya na hindi siya magtatanong hanggang sa hindi kusang magsasalita si Belinda tungkol sa kanila ni Van. Aalis na ako, seryosong sabi ni Van habang natapos na ang pag-inom ng wine sa baso niya. Tumayo siya pero natigilan nang makita ang seryosong tingin ni Belinda. So anong balak mo dyan sa kamay mo? Hahayaan mo lang. Magdadrive kang ganyan. Hindi na napigilan ni Belinda ang magtanong na iinis at sarkastiko. Alam ni Belinda na hindi siya dapat magsalita ng ganoon, pero ang isiping aalis siya at magdadrive na ganoon ang kamay ay talagang hindi niya papalagpasin. Baka ito pa ang dahilan, baka madisgrasya ito. Oh, heto, this is nothing. Maliit na sugat lang to, seryosong sagot ni Van at hahakbang na sana, pero nagkaroon ng lakas ng loob si Belinda para harangan si Van. Upo, utos ni Belinda na ikinunot ng noo ni Van. Tinuro pa ni Belinda ang upo ang inuupuan ni Van kanina. What? I said. Uupo ka o hindi? Napasinghap si Van nang marinig ang utos ni Belinda. Hindi gusto ni Van na sundin si Belinda dahil alam niyang iyon ang tamang gawin, but then he closed his eyes and tried to relax himself. Baka kapag hindi niya napigilan ay hilahin niya na lang ito at yakapin, humingi ng tawad, at sabihing magtanan na sila, but alam niyang mali. Alam kong ayaw mong kasama ako o makita man lang. Alam kong nasusuka ka na nakaharap ako, pero pwede ba? Kahit ngayon lang, kalimutan mo na lahat ng pagitan sa atin. Can't you see how much blood you lost? Ang daming dugo sa sahig, Van. Halos mamula na si Belinda sa galit habang sinasabi iyon. She looked at Van's hands again dahil patuloy pa rin iyon sa pagtulo ng dugo. Napapikit siya at nag-aalalang inangat ang tingin kay Van. Kumuyam ang kamao ni Van nang makita ang pag-aalala sa mata ni Belinda, so all he did was look away and go back to the sofa to sit. Nakahinga ng malalim si Belinda nang makita ang pag-upo ni Van. After this, you can go home. Gamutin ko lang saglit ang kamay mo, sabi ni Belinda at umupo na sa tabi ni Van para kunin ang first aid kit sa single sofa. Let's go. Hayaan na muna natin sila, pabulong na sabi ni Edie sa kanyang asawa habang nakita nilang kumuha ng first aid si Belinda. Sylvia sighed and then nodded. Anak, maghahanda lang kami ng dinner, mahinahong sambit ni Sylvia kay Belinda. Tumango lang si Belinda bilang sagot at agad nang naupo sa tabi ni Van kaya tuluyan ding umalis si Sylvia. Tuluyang kinabahan si Van nang maupo na si Belinda sa tabi niya. Van slightly put a space between them. Napatingin si Belinda doon at nasaktan dahil kitang-kita niya ang paglayo ni Van sa kanya na parabang may nakakahawang sakit, pero sa huli ay hindi naman na nagsalita si Belinda at bumantong hininga na lang. Kamay, sabi ni Belinda. Nag-aalangan pa si Van na ibigay ang kamay niya, pero sa huli ay inangat niya rin naman para ibigay iyon kay Belinda. Belinda sighed heavily nang makita ng maayos ang maraming dugo sa kamay ni Van at may mga bubog pa na nakabaon doon. Nakatuon na si Belinda sa kamay ni Van at kinuha na rin ang mga kakailanganin sa loob ng first aid kit. Because Belinda was already focused on the wound, nagawang titigan ni Van si Belinda. Naisandal ni Van ang buong katawan sa sofa at tumitig kay Belinda. Van let himself stare at Belinda. Mapunggay ang mata ni Van nang maglakbay na ang kanyang tingin sa mukha ni Belinda na parabang kinakabisado ang lahat ng iyon. His chest tightened as he thought that this is gonna be the last time he will be near her like this dahil alam niya na sa paglabas nila sa bahay na ito, babalik na rin siya sa realidad. Mabilis na naipikit ni Van ang mata nang mapansin ang pagbilang ni Belinda sa kanya. Ayaw niyang magkatinginan sila sa mata dahil baka mapansin ni Belinda kung gaano siya kasabik na makasama siya. Alam kong mahirap ang nalaman mo na hindi ka anak ng taong nagpalaki sa'yo, pero bakit kailangang magkasugat ka ng ganito? Belinda asked at muling pinagpatuloy ang paggamot sa palad ni Van. Ang marinig iyon ay parang nakakatawa para kay Van.
Nagmulat si Van at tinignan si Belinda, at laking pasalamat niya nang hindi na ito nakatingin sa kanya, kaya pwede na niyang tingnan ulit ito. Nagkasagutan ba kayo ng daddy mo? Ang inosenteng tinig ni Belinda ay nagdulot ng konting ngiti kay Van habang tinitingnan niya ulit si Belinda. Van miss her so much. Sa sobrang pagkamiss niya ngayon ay baka makalimutan niya ang lahat at manatili na lang sa tabi ni Belinda. Hindi ito nakatingin kaya malaya na ulit si Van na titigan si Belinda. Ni hindi nadama ko sa isip niya ang tungkol sa hindi siya anak ng kinalakihan niyang ama dahil masyado siyang okupado sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Daddy mo, hindi daddy ko, malumanay na sambit ni Van. Napanguso si Belinda at hindi nagsalita pagkatapos na sabihin ni Van ang bagay na iyon. Alam na ni Belinda iyon, pero siguro dahil masyadong mabilis kaya hindi pa niya alam kung paano lubos na tatanggapin kung sino ang papa niya. Hindi nagsalita ulit si Belinda at tinuon na lang ang tingin at atensyon sa pagtanggal ng mga maliliit na bubog sa kamay ni Van. Napapangiwi pa ito at dahil nga sa nakatingin si Van, hindi niya maiwasang mapangiti palalo. Ginagamot lang naman ni Belinda ang kamay niya, pero ibang saya na ang naramdaman niya. Siguro nga baliw na si Van, pero hindi talaga niya mapigilan ang tumitig at mapangiti sa simpleng pagtitig lang kay Belinda. Masakit to, sabi ni Belinda habang binubuksan ang alkohol. Kinagat na ni Van ang labi nang makitang napapangiwi si Belinda habang binubuhusan ng alkohol ang kamay ni Van. Ako ang may sugat, hindi ikaw, kaya bakit parang ikaw pa itong nasasaktan? Hindi na napigilan ni Van ang sabihin iyon nang makita ang ekspresyon ni Belinda habang nilalagyan ng alkohol ang kamay niya. Napapangiwi kasi ito at napapapikit na animoy siya ang may sugat at tinatapunan ng alkohol. Hindi ba masakit? Tanong ni Belinda habang tinitingnan si Van. Umiling si Van. Hindi masakit, sabi ni Van at muling ipinikit ang mata dahil hindi niya matagalan ang tingin ni Belinda. Napangiwi na lang si Van ng rinan ni Belinda sa palad niya. Ano? Hindi pa rin masakit. Nakasimangot ng sambit ni Belinda kaya naman hindi na napigilan ni Van ang tumawa ng mahina, pero ilang sandali ay bila siyang natauhan. Napapikit si Van at medyo hindi makapaniwala na nagagawa nilang mag-usap ni Belinda ng ganito. A part of him was really happy, but also, a part of him didn't agree dahil hindi pwede, sa kalagayan niya, he will hurt Belinda more. At ayaw niyang gumawa ulit ng paraan para umasa si Belinda kung sakali. Ang pinakagusto ni Van ngayon ay ang magalit si Belinda sa kanya at tuluyan ng makalimutan because he knew na hindi din naman niya mapapanindigan at maipaglalaban si Belinda kung ang usapan ay ang ina niya. Next month no, it's already 2 weeks from now, I'm getting married to Zai. Nakapikit na ani ni Van. Belinda suddenly stopped from what she was doing. Nanikip ang dibdib niya at halos kagatin niya nang napakariin ang labi para pigilan ang sarili sa pagsasalita. I expected you to be angry at me, not like this, mariing sabi ni Van at patuloy na nakapikit. I'm angry at you, pero wala naman akong magagawa. What you did really broke me, but then, congratulations sa darating na kasal niya, sabi ni Belinda at kinuha ang betadine sa first aid kit. Napasinghap si Van sa narinig. Hindi niya matanggap na ganito pa rin ang pakikitungo sa kanya ni Belinda pagkatapos ng ginawa niya, pagkatapos niyang saktan ito. Gusto ko sana na mura-murahin mo ako at saktan, not like this, Belinda. Why are you like this? Why are you? Agad na hinayla ni Van ang kamay niya at tumayo. Gulat na tinignan ni Belinda si Van nang hilahin nito ang kamay niya at tumayo. Van, pinanood na lang ni Belinda ang pagkuha ni Van ng bendahe at agad na nilagay sa kamay niya. Mabilis iyon at dahil mabilis, hindi maayos. Gusto pang umapila ni Belinda, pero sa huli ay hinayaan na lang niya dahil nakikita niyang gustong umalis ni Van. The food is ready. Kung tapos na kayo dyan, kumain na muna tayo. Natigilan si Sylvia sa sasabihin nang makita ang mabilis na paglalakad ni Van at ang pag-alis nito. Ang tanging nagawa ni Belinda ay mapapikit at malungkot na napangiti, pero may tumakas na luha sa mata niya. Here's the pain again. Belinda, are you okay? Hindi na napigilan ni Sylvia ang itanong iyon, pero tanging tangulang ang ginawa ni Belinda, kakain na po. Belinda tried to act normal and asked that question, pero lumapit si Sylvia at agad na niyakap ang kanyang anak. Sylvia feels that Belinda needs that.
Sa pagyakap pa lang ay tuluyan nang bumuhos ang luha kay Belinda. The pain and all, suddenly came out when she felt the hug of her mother. Mabilis natapos ang 2 linggo. Parang biglang isang araw lang ang 2 linggong iyon. Belinda just suddenly woke up and heard that Van and Zai were already married.